Ang kawawang estudyante sa high school na ito ay tinamaan lang ni Truck-kun. At nang idilat niya ang kanyang mga mata, nasa isang isekai na siyang mundo kung saan totoo ang mahika at sumusunod ang tubig sa bawat utos niya. Pero ang hindi niya alam, may taglay siyang nakatagong katangian, isang katangiang ginagawang wala siyang edad. Namatay si Ryo Mihara. Hindi dumating ang pagkaunawa na may kasamang sakit o takot. Nangyari lang ito. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang sarili niyang lumulutang sa isang dalisay na puting kawalan, walang laman, walang tunog, at walang hanggan. Litong-lito, tinangka niyang magsalita, pero bahagya lang tumalbog ang kanyang boses bago lumapit ang isang mainit at kalmadong presensya. Ang nilalang na lumitaw ay hindi Diyos, hindi ayon sa sarili nitong pag-angkin. Isang nilalang na may di makataong katahimikan ang nagpakilala bilang Michael, isang ianghel, kung mas may saysay iyon kay Ryo. Wala itong misyon, wala itong pasanin. Isang tagubilin lang ang ibinigay nito sa kaluluwang muling isinilang, mamuhay ka ayon sa gusto mo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, o sa kabilang buhay, pumili si Ryo ng kapayapaan. Walang paaralan, walang obligasyon, walang lipunang humihila sa kanya pababa. Gusto niya ng mabagal na pamumuhay. Ipinagkaloob ito ni Michael. Isang tahimik na kubo sa isang kagubatang tinatawag na London, sa isang bagong mundong pinangalan ng Fae, napapalibutan ng kalikasan, pinoprotektahan ng isang hadlang, at may 2 buwang supply ng pagkain. May likas na hilig si Ryo sa mahikang may kinalaman sa tubig, bagay na swak sa kanya. Dahil totoo ang mahika rito. Sa mismong sandaling pumikit si Ryo at lumipat sa bagong mundo, napagtanto niyang hindi ito panaginip. Walang webless, walang tunog, isang bahay lang, 2 libro, at isang kutsilyo sa mesa. Lumabas siya. Ang mga nagtataasang bundok ang bumalot sa tanawin, malamig ang hangin, at damang-dama ang presensya ng mahika. Nang ibulong niya ang isumipot ka, tubig, isang munting patak ang lumitaw sa kanyang palad. Totoo ito. Ipinaliwanag ng mga libro ang lahat, pangunahing kaalaman sa mga halimaw, katangian ng mga halaman, at panimula sa manipulasyon ng elemento. Natuklasan niyang hindi kailangang bigkasin ang mga orasyon, sapat na ang maisip ang mahika para gumana ito. Medyo nakakadismaya. Walang astig na pagsigaw ng pangalan ng spell. Pero ang gamit nito sa praktikal na aspeto ay napakarami. Pinuno niya ng tubig ang palanggana at napansing malamig ito. Walang panggatong o pusporo, kaya nag-isip siya ng alternatibo. Sa pag-iisip sa mga molekulang tubig, pinwersa niyang bumuo ng hydrogen bonds. Yellow. At ang yelong iyon ay pwedeng gawing magnifying glass para maipokos ang sikat ng araw. Apoy. Mainit na tubig. Paligo. Hindi ito marangya pero kanya ito. Sa loob ng mainit-init na palanggana, napapaligiran ng kagubatan, damang-dama ni Ryo ang realidad ng kanyang bagong simula. Pero hindi libre ang mabagal na buhay. Mauubos ang stock niyang pagkain sa loob ng 2 buwan. Sa labas ng hadlang, puno ang kagubatan ng mga halimaw. Hindi sapat ang kutsilyo, literal. Kailangan niya ng pang-ataking mahika. Waterball ang unang subok niya. Umepekto pero mahina. Isang mumunting bukol ng tubig lang ang pumutok sa puno. Walang pinsala. Kaya inayos niya ang spell. Mas makipot, mas mabilis, mas matalim. Water jet. Isang ideyang gumupit gamit ang tubig, presyuradong parang blade. Sa wakas, matapos ang ilang oras ng pagsasanay, nakaguhit ng hiwa sa balat ng puno ang manipis na agos. May progreso. Pero hindi pa rin ito sapat. Sumunod ang yelo. Inisip niyang bumuo ng yelo sa ere, kinuha ang mga molekula ng tubig mula sa paligid at pinatigas ito sa ere. Mabagal ito, mahirap pero posible. Natutunan niyang bumuo ng mga sibat ng yelo, icicle lands. Pero hindi ito lumilipad gaya ng mga spell na tubig. Masyadong mabigat. Masyadong hindi balanse. Pero nagsanay siya. Oras at oras. Kahit pa nauubos ang kanyang mana at ramdam niya ang matinding pagod, nagpursige siya. Kung hindi siya maililigtas ng water ball at hindi sapat ang water jet, ang icicle lance ang magiging huling sandata niya. Wala siyang panahong dapat sayangin. Lumabas si Ryo sa hadlang sa unang pagkakataon. Sa tabing ilog, nakita niya ang mga batong inaasahan niya, quartz. Mainam na pamalit sa paggawa ng apoy kung maubusan ng mana. Naghanap siya ng mga halamang gamot, umaasang magiging payapa lang ang araw na yon. Pero hindi kapayapaan ang alok ng Fae. Mula sa palumpong, lumabas ang isang lesser boar, umuungal, may pangil at mabilis. Nanigas ang katawan ni Ryo. Isinisigaw ng utak niya ang pagtakbo pero hindi siya makakilos. Hanggang sa nakagalaw siya. Isang segundo bago ang salpukan, gumulong siya sa gilid. Yellow. Automatikong pinagyelo niya ang lupa sa ilalim ng baboy. Nadulas ito. Habang nagpupumilit itong makatayo, bumuo si Ryo ng mga sibat ng yelo at pinakawalan ito. Tinamaan ang halimaw. Tumahimik. Tumigil. Bumagsak si Ryo, hinihingal. Ang una niyang pagpatay. Ang una niyang pagkaligtas. Ang imabagal na buhay niya ay agad humihingi ng lahat ng meron siya. Pagbalik sa bahay, inaral niya ang Monster Encyclopedia. Ang lesser boar ay ang pinakahina. Ang nakakatakot na nilalang na yon. Nasa ibaba lang ng food chain. At ang mas malalakas. Mga dragon, kayang lipulin ang mga lungsod. Mga demonyo, mga nilalang na walang tiyak na pinagmulan, kayang baluktutin ang mundo. Napapikit siya sa takot habang binabasa ang mga susunod na pahina. Lahat ay may dalang bangungot. Pero bumalik pa rin siya sa kagubatan. Kinabukasan, may dala namang matamis na bunga at mas mapapait na katotohanan. Habang kinakagat niya ang matamis at maasim na prutas, biglang bumukas ang langit sa gitna ng sindak. Isang aninong may itim na balahibo ang sumugod mula sa ulap. Assassin Hawk. Hindi nakikita ang mahikang hangin. Matulis ang tuka, mabilis ang pagsalakay. Naitumba si Ryo bago pa niya ito makita.
Hindi niya ito kayang takasan. Naipit, ginamit ni Rio ang natitirang mahika niya. Pinalibutan ng kristal na yelo ang ibon, pansamantalang ikinulong ito. Isa sa mga mata nito ang napuruhan. Sumigaw ang nilalang at tumakas. Napahiga si Rio sa lupa, nananakit, hinal na hinal. Ang mabagal na buhay niya ay parang kasinungalingan na. Mas masama pa, sa pagtakas niya mula sa Assassin Hawk, nawalan siya ng direksyon pauwi. Pero sa kung anong paraan, nakabalik pa rin siya. Pagsapit ng gabi, may humila sa kanya. Pag-uusisa o baka tadhana. Isang kabalyerong walang ulo, inaalagaan ang kabayo nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang dulahan. Wala sa Monster Encyclopedia. Marahil masyadong mapanganib para ilista. O baka hindi talaga halimaw. Muling bumalik si Rio. At muli. Gabi-gabi pinapanood niya ito. Nilalabanan niya ito. Natatalo siya. Pero may nagbago sa loob niya. Hindi kailanman sumalakay ang dulahan para pumatay. Sinanay siya nito. Sinubukan siya. Hanggang isang gabi, bumuo ito ng espada gawa sa yelo. Inabot ito sa kanya. Lumapit si Rio. Naglaho ang kabalyero. Sa mga kamay niya, hawak niya ang isang sandatang isinilang hindi mula sa galit, kundi mula sa pag-unlad. Isang espada na gawa sa tubig, pinino sa katahimikan ng mga laban. Hindi nagtagal ang kapayapaan. Habang nagsasanay, may naramdaman si Rio. Pamilyar. Mapanganib. Ang Assassin Hawk. Pero iba na. Mas maitim ang balahibo nito. Mas malaki ang katawan. Nag-evolve na ito. At gusto nitong gumanti. 5 layer ng ice wall. Wasak. 10 layer. Pinulbos. Kahit ang Icicle Lance ay nabigo. Kaya espada na lang ang huling pag-asa niya. Nagbanggaan ang espada at ang tuka. Sa unang pagkakataon, tumama ng maayos ang kanyang atake. Naglaban sila. Tuka laban sa talim. Yelo laban sa hangin. Mahika at instinto sa banggaan ng kamatayan. Sa huli, napuruhan niya muli ito. Bumagsak ang Assassin Hawk. Tumayo si Rio sa ibabaw nito, humihingal. Laro na sa kanya ngayon. Hindi ito bumalik para sa paghihiganti. Bumalik ito para subukin siya. Gaya ng dulahan. Upang gawing mas malakas siya. Salamat, bulong niya. Binigyan niya ito ng isang marangal na katapusan. At muling natahimik ang mundo. Hanggang sa may tinig na umalingaw sa kanyang isipan. Isang dragon. Isang nilalang na may napakalakas na kapangyarihan, nagsalita sa isip niya gamit ang telepatya. Nanlaki ang mga mata ni Rio, hindi makapaniwala. Sinabi niyang nakipaglaban at pinatay niya ang Assassin Hawk na nag-evolve. Hindi nagalit ang dragon na nagpakilalang luwin. Sa katunayan, humanga pa ito. Napansin nito ang espada ni Rio, ang regalo ng dulahan, at agad itong nakilala. Ang espada ng hari ng mga diwata. Isang relikya ng napakalaking halaga. Isang tanda ng pagpili. Hindi alam ni Rio kung paano o bakit nasa kanya ito. Ngumiti si Luwin. At biglang naglaho. Naiwan si Rio tulalang-tulala. Kakausap lang niya ang isang dragon. Balik sa puting kawalan, nakatitig si Michael sa lapida ni Rio. May isang bagay siyang hindi napansin. Isang tagong katangian. Napakabihira, hindi pa lumilitaw sa loob ng 10,000 taon. Walang hanggan ng edad. Si Rio Mihara, muling isinilang sa Fae, ay maaaring mamuhay magpakailanman. Hindi lang mabagal, kundi walang katapusan. Lumabas lang si Rio ng bahay para tingnan ang inihaw na isda ng halimaw. Pero ang sumalubong sa kanya ay kaguluhan. Giba ang dalampasigan. Narinig niya ang tinig ni Tosco sa gitna ng kaguluhan, magaan ang loob na ligtas si Rio. Pero hindi maintindihan ni Rio. Wala siyang naramdamang kakaiba. Mas mahalaga ano bang suot niya? Wala na bang masangkop na damit? Bago pa siya makalubog sa pag-iisip tungkol sa kasuotan, bumangon ang di pamilyar na binatilyo at nagpakilala. Abel. Siya pala yon. Nagulat si Abel. Niligtas siya ni Rio, hindi ba? Paliwanag ni Rio, dinala lang niya si Abel pauwi. Sa kasamaang palad, si Abel lang ang nagawa niyang mailigtas. Kaya may iba pang nandoon. Nanigas ang ekspresyon ni Abel. May iba pa bang inanod sa dalampasigan? Pero ibinasura iyon ni Rio. Mga smuggler daw ang mga yon. Walang silbi. Hindi na dapat problemahin. At tapos na ang usapan. Wala namang magawa kundi kumain. Kaya kumain sila. Habang sabay na kumakain, muling ipinakilala ni Abel ang sarili niya at ganoon din si Rio. Rio. Isang mahikero na may likas na ugaling tubig. Namangha si Abel hindi lang sa pangalan kundi sa karne rin. Maganda ang pagkaihaw. At mukhang siya mismo ang humuli. Tinanong ni Abel ang tungkol sa kutsilyo kung iyon ba ang gamit ni Rio sa pangangaso. Nilinaw ni Rio hindi iyon sandata kundi kasangkapan lang sa paghiwa. Ang tunay niyang sandata ay mahika. Mahika. Sabi ni Abel, kahit sa gitnang mga bansa, kalahati lang ng mga tao ang may kakayahan dito. Kalahati. Hindi ba't sabi ni Michael, isa sa bawat 5 lang? Napaisip si Rio, nalito. Pero binitawan na lang niya. Nang tanungin ni Abel kung may iba pa siyang kasuotan, diretsahang sagot ni Rio, wala. Walang tela. Walang sinulid. Walang pera. Napatawa si Abel. Parang nainsulto pa niya ang taong nagligtas sa kanya. Pero kumain pa rin sila. Nagtawanan. Nagpahinga. Tapos naging seryoso si Abel. Gusto niyang suriin ang baybayin. Walang tutol si Rio. Pero habang naglalakad, napansin ni Abel ang kakaiba, wala siyang baston. Isang mahikero na walang baston. Kakaiba yon. Pero nagkibit balikat si Abel. Baka malas lang si Rio.
Tapos dumating ang tunay na hiling. Gusto ni Abel na pumunta sa Hilaga, patungong bayan ng Loon. Wala siyang ideya kung nasaan siya, walang mapa, walang direksyon. Gusto niyang maging gabay si Rio. Nag-isip si Rio. Tahimik at malayo sa gulo ang buhay niya. Isa itong paglihis sa daan. Pero sa huli pumayag siya. Aalis sila bukas. Bago magsimula ang paglalakbay, may isang huling bagay na kailangang gawin si Rio. Kinagabihan, lumabas siya mag-isa. May kailangan siyang kausapin. Isang presensya na tanging sa oras na yon niya lamang maaaring lapitan. Hindi kailanman sumagot ang nilalang. Pero palagi niyang nararamdamang nakikinig ito. Ngayong gabi, nagpasalamat siya. Sinabi niyang aalis muna siya sa gubat ng London ng ilang sandali. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang iyon. Diwa? Tagapangalaga? Wala siyang pakialam. Nabuhay siya hanggang ngayon dahil dito. At ngayong gabi, bilang pagpupugay sa huli nilang pagtatagpo, binuhos niya ang lahat sa kanyang pagsasanay ng mahika. Ito ang paraan niya ng pagpapaalam. Dumating ang umaga. Umalis ang dalawa. Si Abel ang nauna at hiniling kay Rio na manatili sa likuran. Gusto niyang siya ang lumaban kung may mangyari. Hindi siya pwedeng palaging inaalagaan. Isang usapin ng karangalan. Tumango si Rio. May punto naman. Paglaon, may narinig silang tunog sa harapan. Lizardmen. Matitinding kalaban. Lalo na sa basang lupain. Nais ni Abel na akitin sila papasok ng gubat. Hindi gumana. Hinahabol na sila. Kailangan na nilang lumaban. Hindi nag-aksaya ng oras si Rio, nagpatawag agad ng 4 na Icicle Lances ng sabay. Nabigla si Abel. Hindi lang sa spell, kundi sa dami ng sabay-sabay na nilikha ni Rio. Karaniwan, isa-isa lang ang spell kada orasyon. Pero hindi alam yon ni Rio. Para sa kanya, normal lang ito. Matapos ang labanan, nag-conjure si Rio ng malinis na tubig. Mahalagang manatiling hydrated. Binigkas niya ng malakas ang orasyon ngayon. Napansin ni Abel. Hindi ba tahimik lang siya nung una? Inismiran lang ito ni Rio. Baka guni-guni lang ni Abel. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ipinakita ni Abel kay Rio ang isang barya, isang florin. Salapi mula sa kaharian ng Nightly. Nightly. Tunog malakas. Ayon kay Abel, bawat bansa sa gitnang mga bansa ay may sariling pera pero iisa lang ang unit. Isa ang Nightly sa 3 malalakas na kapangyarihan. Ang iba pa. Debuhi Empire at Handel Confederation. Debuhi. Hindi napigilang matawa ni Rio. Pangit ang pangalan. Hindi natuwa si Abel. Pero umayon siya, mahalaga nga ang pangalan ng bansa. Taga-debuhi ako ay hindi kaaya-ayang pakinggan. Gumanda ang tanawin. Tapos dumating ang gulo. Rock golems. Napadpad sila sa isang pugad. Inatake ni Abel gamit ang Electro Strike pero agad naghilom ang nilalang. Umatras siya. Si Rio ang humarap. Nagcast si Rio ng Ice Wall at ginamit ang Mass Compression. Ang epekto ng banggaan ay tumapos agad ng 2 golem. Namangha si Abel. Isang sandatang nakabase sa mass manipulation. Nilinis nila ang natitirang mga golem. Bumagsak ang isa at tumigil marahil dahil naputol ang koneksyon nito sa lupa. Sinuri ni Rio ang katawan at may nakita sa loob isang magic stone. Malaki at madilim ang kulay. Sumisipsip ito ng mana mula sa mga halimaw sa mahabang panahon. Isang bihirang kayamanan. Sayang at hindi nila nakuha ang iba pa. Biglang yumanig ang lupa. May papalapit na dambuhalang nilalang, isang behemoth. Wala ni isa sa kanila ang nakakita na ng ganoon. Tapos may isa pa. Isang wyvern. Magkakaroon ng sagupaan. At sila ang nasa unang hanay ng mga manonood. Namangha sila habang naglalaban ang 2 halimaw. Kinampihan ni Rio ang behemoth, tinawag pa itong Behechan. Hindi nagtagal ang laban. Naganap ang magic nullification. Naglaho ang presensya ng wyvern. Napabuntong hininga si Rio. Gusto pa sana niyang makita ang round 2. Umikot lang ang mga mata ni Abel. Pero hindi pa tapos ang sandali. Magic nullification. Isang konseptong narinig ni Rio. Lumilitaw sa mga dungeon trap. Binanggit ni Abel, interesado ba si Rio sa mga dungeon? Siyempre. Sino bang fantasy fan ang hindi? Pahapyaw na binanggit ni Abel na ang tanging dungeon sa gitnang mga bansa ay nasa Loon. Nataranta si Rio. Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Agad siyang nagdemand ng dagdag impormasyon. Nagbigay si Abel. Ipinaliwanag niya ang 3 pangunahing lahi. Dwarves, matitibay, bihasang panday. May ilan sa kanila na naninirahan sa Loon. Elves, mas misteryoso. Karamihan ay naninirahan sa malalayong gubat. Isa lang ang elf na nasa Loon. Tama sa iniisip ni Rio. Habang tinatahak nila ang kabundukan sa Hilaga, tinanong ni Abel kung saan nakukuha ni Rio ang lahat ng impormasyong ito. Nag-alinlangan si Rio. Hindi naman niya pwedeng sabihin galing ito sa isang makapangyarihang nilalang mula sa labas ng pag-unawa ng mga mortal. Sinabi lang niya, mas mabuting huwag mo nang itanong. Hindi na nagtulak si Abel. Maswerte na silang buhay pa hanggang ngayon. Pero napansin ni Abel, ang presensyang mahikal ng behemoth ay nakakakilabot. Kung umatake ito, patay na sana sila. Ayon sa mga ulat, ilang siglo nang walang nakikitang behemoth o griffin. Iba ang lupain na ito. Napikon si Rio. Baka kasi hindi lang nila sinusubukan ng sapat. Mas naging seryoso si Abel. Yung wyvern na nakita nila. Malamang galing iyon sa hilagang kalangitan. Kumpirmado, ang bulubunduking hanay ay nagsisilbing takip. Isang natural na hadlang laban sa paglusob ng mga halimaw sa lupang tinitirhan ng tao. At ngayon nasa loob sila nito. Ayaw mang paniwalaan ni Abel pero may problema sila.
Hindi sila pwedeng umiwas lang sa mga wyvern. Darating din ang panahon na kailangang lumaban. Hindi nag-alinlangan si Ryo. Nag-alok siya ng plano, ibaba muna ang wyvern. Saka umatake. Pumayag si Abel. Kapag nasa ere ito, tiyak na talo sila. Pumwesto si Ryo. Kalmado. Nakapokus. Nagpalipad siya ng panibagong sabog ng Icicle Lance. 4 na sibat ang sabay-sabay na pinakawalan pataas at tumama. Bumulusok ang wyvern sa lupa. Napakurap si Abel. Tapos na agad? Hindi ba't dapat ay isang kapanapanabik at madugong laban ito? Tinukso siya ni Ryo. Hindi ba gusto niya ng aksyon? Pinutol ni Abel ang usapan. Ayos na yon. Epektibo. Gawin natin to lagi. Tumango si Ryo. CJ. Linisang lahat ng wyvern sa paligid. Hindi tumutol si Abel. Sumugod na lang agad. Yep. Sa isip ni Ryo, talagang isa siyang battle maniac. Luminaw ang langit. Nakalatag ang daan sa unahan. Pero malayo pa ang kanilang paglalakbay. Mga halimaw, dungyon, lihim at marahil isang mas makapangyarihang nilalang ang nag-aabang sa anino. At ni isa sa kanila ay hindi pa nakakaalam na si Ryo ay walang hanggan ang buhay.